for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang maulan na hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong araw na linggo, ika-17 ng buwan ng Nobyembre, taong 2024. Kamusta po ang bawat isa sa inyo na ngayon ay talaga nga namang naapektuhan itong super typhoon Pepito na sa mga oras na to ay nandyan na raw sa may parteng Quezon at tayo ay magkakaroon din ng mga iba't ibang kaganapan na mga kaganapang mga pangyayari, mga reports po mula sa ating mga chapter sa mga reporter at magbibigay din tayo sa special coverage. Maya po yan at bago po yan, nais muna nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, si Dr. Cesar Chavez at ang ating Director Fernando Sanga, ang ating si Sir Dindo Amparo, at ang ating station manager na si Sir Alan Alanigue. Iba pa po natin kasama si Sir Ray Sampang, si technical side po natin, si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At nandito rin po si Ma'am Jamie Quinto. Syempre sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. At kasama pa ba yan iba nating Board of Governors, ang ating mga chapter administrator na mula sa mahigit 100 chapters natin nationwide, kasama ng kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. At siyempre, nais natin na magbigay daan sa mga iba't ibang kaganapan yan. Maya-maya po yan, antabayanan po natin yan pag nag-start na po sila. At meron din tayong mga reports sa atin, dito sa atin sa Philippine Red Cross. At siyempre, unahin natin, makakasama natin via Zoom ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po. Kamusta po kayo dyan sa Parañaque, ma'am? Yes. Sa Parañaque, sa Cavite, at may iba pang lugar ay handang-handa ng paghanda para maproteksyonan ng sarili tungkol sa dumarating na si Pepito, na monitor ko din ito sa television at maasa tayo na nag-iingat yung mga tao to be safe. Pero may message sa atin muna sa opening ng ating programa, si retired Chief Justice Hilarion Davide, na babasahin ko. On this beautiful and blessed Sunday, the 17th of November, and always let us keep in our hearts and minds the exhortation of Gaudete et Exsultate of His Holiness Pope Francis on celebrating the faith and act accordingly. Celebrate the faith, fill up the churches, sing loudly at Mass, pray fervently, serve joyfully, tell the world of God's love for you, be fools for Christ, be at peace. God is a Savior. We do not need to save God. It is God who will save us. Again, celebrate the faith that you have. Maraming salamat kay retired Chief Justice Thank you very much, Hilarion Davide, sa kanyang message na very appropriate ngayon. Yes po. Dahil pag-uusapan natin ang papel na ginagawa ng panan ng ating Red Cross chapters at ang focus natin ngayon ay PRC Rizal Chapter Pasig Pateros Branch.
Ang nakalagay dito na bisita natin na naglight na is simulan ko kay Angelica Hementiza, volunteer instructor ng Safety Services. At nakalagay din na panawin natin si Arvin Anthony Tabien. Tabien, Branch Coordinator, PRC Rizal Chapter, Pasig Pateros Branch. Wala pa ang Antonio Miguel, Vice Chairman, Pasig Pateros Branch Council. Simulan na natin ang interview sapagkat maikli lang ang panahon natin at merong magbabalita mula sa ating ng Pilipinas. Radyo Pilipinas Opo. kung ano ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar. Siguro simulan natin. Ikaw ang sisimulan ko, Angelica, bilang volunteer instructor. Ano naging unang-una, ini-interview ka namin para malaman kailan ka ba naging volunteer instructor sa safety services at ano yung paghahanda mo para maging volunteer instructor. Go ahead, Angelica. Okay, so good afternoon po sa inyong lahat. So nag-start po akong mag-volunteer sa Philippine Red Cross Rizal Chapter Pasig Pateros branch nung 2022. Pero naging instructor po ako ng safety services nung March 2023. So ngayon active po ako sa pagiging instructor at sa pagtuturo po ng first aid and basic life support po sa mga companies and sa mga community po natin. So ayun, yung paghahanda po na ginagawa ko po para maging effective instructor po ako is continuous po yung pag-aaral ko at pagre-review ng mga first aid management at saka yung mga notes po namin para at least kahit papaano may mga bago po kami na i-share po sa mga participants po namin. So yun po. Tamang-tama yan, Angelica, kasi maharap tayo sa mga pagsubok dahil sa mga typhoon ngayon ay Typhoon Pepito. Kailangan yung mga train natin. Dahil ikaw ay volunteer instructor, may mga volunteers tayo na kailangang handa na tumulong kung ano man ang mangyayari. Si Arvin Antonio Tabien, nandyan din. Bumati ka na muna, branch coordinator siya. At tatanungin natin, ano ang papel na ginagampanan niya bilang branch coordinator sa Pasig Pateros Branch. Go ahead, Arvin. Magandang hapon po sa ating lahat, no? Magandang hapon po, Gov Cora and Sir Edison. Yes. So, ang branch coordinator po ng Pasig Pateros Branch ay normally po ang nag-oversee po ng buong operation ng branch. So, just ikatulad po ngayon na if ever na may mga bagyo, so tayo po yung nangunguna na para na magme-make sure na ma-deliver po yung mga services ng Philippine Red Cross sa bawat barangay. Kamusta ang dyan? Ang weather sa inyo dyan ngayon sa Pasig? Ngayon, sir, ang weather po natin ay medyo maambon lang po. Oo. Kanina po, wala naman pong ambon pero paunti-unti lang po yung ambon na nararamdaman natin. Okay. Go. Batiin natin ang ating board of directors sa inyong chapter. Arvin, meron ka bang lista kung sino-sino o yun lang matatandaan mo? Arvin, go ahead. Yes po, meron po tayong 9 council members sa Pasig Pateros Branch, no. Pinangungunahan po 'yan ng ating chairperson na si Ma'am Lisa Guanyo. Next po ay ang ating vice chair po si Sir Antonio Miguel. Kasama din po natin dito ang ating council members po na sila Mr. Nelson Aspe, Ma'am Jean Jocelyn Anyo, Miss Josephine Macapagal, Miss Maria Karina Mirasol, Sir Felix Cruz, Sir Erwin Sua Unso po at saka si Sir Wilson Go. Wow, talagang handang-handa ka kasi gusto ko talaga narinig nila ang pangalan lang ma-mention para matutuwa naman sila na sa ating programa ay binibigyan halaga natin ang kanilang pagiging board of directors. Pero katulad ng dati, tinatanong natin, saan matatagpuan ang opisina ng Philippine Red Cross Pasig City? Saan lugar? Ang Philippine Red Cross Pasig Pateros Branch po ay matatagpuan sa lungsod ng Pasig po, sa Barangay Kapitolyo. Kami po ay located sa may Kapitolyo area po. Katapat po kami ng Capitol Commons. Katabi po kami ng lumang building po ng Pag-ibig. Yes, oo. At nakakapunta naman ako dyan, no?
Pero katulad ng dati, ngayon ay may sakuna tayong hinaharap. Ano-ano mga kagamitang meron ang inyong branch? Opo. So, ngayon po, ma'am, ang mga gamit po namin is meron po kaming ambulansya na nagagamit. So, once na meron pong mga insidente na kailangan takbuhan po ng ambulansya natin, pinupuntahan po yan. Next po is yung meron po rin tayong utility vehicle na once po nagkaroon ng mga evacuation center or mga kailangan pong i-assess, yan po yung mga nagagamit natin. So, kasama na rin po dyan yung mga gamit ng ating mga first aider, mga first aid kit po, spine board, mga radyo po, yan po mga nagagamit po natin. Okay. Ilan naman ang mga 143 volunteers nyo sapagkat malawak ang Pasig Pateros, ano? May Red Cross Youth Council na rin ba kayo? Go ahead, Arvin, and then tatanong ko si Angelica mamaya. Apo. So sa ngayon po, active na active po ang Pasig natin. Ang Pasig po ay merong 30 na barangay and sa Pateros naman po ay may 10 barangay. So sa ngayon po, sobrang dire-diretso po ang ating recruitment ng ating 143. Sa katunayan po, nitong linggo lang po ay sa isang barangay po ay nagpa-orient po tayo ng 200 na members po ng barangay na yon itself lang po. Mm. So sa council naman po ng Red Cross Youth, meron din po tayo sa mga schools, lalo na po sa public schools. Yung iba po na mga private schools, continue pa rin naman po natin silang kinakausap na maging member din po ng Philippine Red Cross. Mm. Kay Angelica naman, no? Ano ang araw-araw na kaganapan sa inyong branch dahil ikaw ay volunteer instructor? How often ba ang safety services training ninyo? Go ahead, Angelica. Ayun po, so araw-araw po may mga company po na nagpapakonduct po ng first aid training. So usually sa isang araw po may mga 2 or 3 companies po na nagpapaschedule po ng first aid training. Then ongoing din po yung duty natin sa mga ambulance po, and also yung continuous rin po yung fundraising po natin, fundraising activities natin. Then yung pagre-recruit po natin ng mga 143 volunteers, ongoing din po yung coordination natin sa mga barangay para po makahikayat pa po tayo ng mas maraming volunteers. And also, pinaghahandaan din po natin yung mga training po na i-offer po natin dun po sa mga volunteers na na-recruit po natin. So, yun po. Sapagkat palaging tinatamaan din tayo ng bagyo at kamakailan lamang yung Katrina, sunod-sunod na bagyo. Ano-anong kadalasan trahedya naman o sakuna na tinutugunan ng inyong branch sa lungsod ng Pasig? Sapagkat syempre syudad dito, maraming komunidad, maraming taong naapektuhan, malaki ang population. So, ano yung recently na na-engage naman ang Red Cross chapter, particularly Pasig Pateros, dahil kayo ang kumbaga puso ng Rizal chapter, nasa sentro kayo. Siguro maaaring yung sumagot si Arvin at saka si Angelica, dalawa kayo. Go ahead. Yes po. So, ayun po. Yung sa mga sakuna naman po or sa mga trahedya, kapag po may mga bagyo, naka-standby naman po yung mga volunteers natin and ambulance. Nagbibisita po kami sa mga evacuation center and nagtatayo po kami doon ng first aid station. So usually po may mga lumalapit po sa amin para magpa-BP and magpagamot ng mga sugat. And recently po, nung Undas, naka-duty din po kami doon sa 2 sementeryo sa Pasig at isa naman po sa Pateros. So common din po na tinutugunan namin doon is yung mga nagpapa-BP po at yung mga nagkaroon ng sugat. And share ko lang din po yung naging experience ko nung nag-duty kami doon sa isang sementeryo sa Pasig po. So meron po kami doon na binipi po na isang nanay, and si nanay po, naalala niya po, sabi niya po, last year yung Red Cross nandito din sa sementeryo na to. So maganda na nakakatulong talaga yung Red Cross. So sa ganung pagkakataon po, sa ganung mga event, naaalala po nila yung Red Cross talaga na tumutulong po sa mga tao. So sarap lang po sa kalooban yung ganun. Arvin, gusto mong dagdagan? Opo, so bukod po doon sa mga first aid station na binibigay natin doon sa
katulad po ng ngayong mga typhoon, no? Nagbibigay din po tayo ng hot meals doon sa mga tao po sa evacuation center. Since ito po yung unang-unang pagkain na kakainin nila na pagdating po doon dahil hindi naman po sila nakapag-prepare ng mga kahit ano pa man. So pagdating po doon ay nagbibigay din po kami ng mga health teaching o mga psychological first aid po, mga first aid po. Yan po yung mga binibigay din natin. Gob Cora. Yes. Apo, Go ahead, may apo. tawag ba? Hindi po, magbibigay lang po tayo ng update ha, Gob Cora, kasi kanina po, nung tumama po ang bagyong Pepito, naglandfall po kaninang kagabi sa Catanduanes, nung tumila po ang ulan, ang ating Red Cross 143 volunteers po sa Catanduanes, papakita po natin doon sa ating video, na sakay ng mga motosiklo ay naglibot na sila ha, yung ating mga volunteers sa staff ng Philippine Red Cross Catanduanes Chapter at para i-assess ang mga lagay ng mga komunidad. At makikita nyo po sa mga larawan na matapos sa magdamag ng panalasan ng bagyong Pepito, ang ating mga volunteer, dala ang mga first aid kit sila, ay handa rin silang magbigay ng paunang luna sa mga apektadong individual. Yung mga bumuhal na mga ano po yan, na mga bahay at mga struktura diyan sa Catanduanes po yan ha. Kuha yan, makikita nyo po, ayan yung ating ang tawag po nila diyan ay parang rescue na nakasakay sa mga motor. Yan po ay donated po sa atin yan, Gob Cora, ng Honda Philippines ha. Yung mga motor. Umiikot sila para kumuha Yan po. ng mga report. Tsaka dahil ang kailangan, sabi nga ni Chairman Gordon, kailangan may mga larawan na pagpunta nila sa lugar para karaka-raka ay ma-inform ang ating national headquarters para kung ano yung pangangailangan ay malaman Apo. kagad. At kasalukuyan, Kaya napakaganda na kitang-kita na ang may mga motor ang mga volunteers at staff na para makarating sa mga lugar na tinamaan Opo. ng bagyo. At kasalukuyan pong nasa national headquarters po ang ating chairman at nagbibigay at nagmo-monitor ng mga update. At sabi po rin niya, tiniyak ng ating chairman at CEO Richard J. Gordon na magpapadala pa ng mga karagdagang tulong diyan sa mga tinamaan ng bagyo sa Catanduanes at iba pang lugar sa Bicol Region. At kung kakailanganin, gaya ng pagtugon sa Bagyong Christine, na nanatiling aktibo ang pagbibigay ng tulong ng Philippine Red Cross sa mga probinsya sa iba't ibang lugar sa bansa na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo. Sunod-sunod na bagyo to, Gob Cora. In less than a month, naka-anim na bagyo po tayo na ng ibang bansa, mga meteorologists ay nagbigay attention po dito. In fact, si Chairman Gordon, although nasa Geneva, karakarang bumalik po sa Pilipinas para i-monitor yung mga pangyayari sa Naga at saka sa mga ibang lugar pa. Siguro dapat nating sabihin na kahit na merong ganitong bagyo, ay patuloy pa rin ang ating blood donation. At ito ay gusto din natin malaman sa Pasig Pateros chapter. Sige po. Gaano kalimit o kailan kayo nagba-blood donation at pag may pararating ba kayong mass blood donation? Go ahead, Arvin at saka Angelica. Ayan po. So, ang Pasig Pateros branch po ay ngayon po ay wala po kaming blood collecting unit or wala po kaming blood center. Pero tayo po ay patuloy na naghihikayat pa rin na mga companies po or mga partners natin na magkaroon po ng blood donation. So pagka po meron kami nakakausap na mga blood donation, so yan po ay kinikater po natin sa pamamagitan po ng mga blood center po natin and blood collecting unit po sa mga branches din po natin ng Rizal Chapter. Okay. Siyempre, ang kailangan, alam nyo yung mga kumpanya sa Pasig at sa Pateros na sumusuporta sa inyong blood donation campaign. Siguro i-mention niyo yung mga iba na para ma-honor naman natin sila na sila ay tumutulong sa ating Pasig Pateros branch. Yes po, Gov Cora. Yung nakaraan lang po ay nagkaroon po kami ng blood donation kasama po ang Philippine Army. So meron din po tayong company na lagi pong nagpapadonate po ng blood ay yung SUB po. Next po is yung Shangri-La po. And also meron din po tayo mga subdivision dito sa Pasig katulad po ng Arezzo na patuloy pong nag-i-schedule po ng blood donation natin. Si Angelica naman,
tuwing kailan naman ang ating first aid training o pagsasagwa kayo ng training na ito? Okay. So, ang branch naman po ng Pasig Pateros branch, patuloy pa rin naman pong nag-aalok ng first aid training po sa mga companies. And meron din po tayong schedule ng training po dito sa branch namin. So, may mga pumupunta po dito para personal po silang mag-enroll. Alam niyo, babasahin ko lang na actually 2 days ago, sinabi ng NDRMC na 2 metro to hanggang 3 metrong taas ng alon at storm surge dulot ng bagyong Pepito. Sabi nila, humanda sa paglikas ng nasa mababang lugar na nasa tabing dagat. Sa kasalukuyan ba, nangyari na ba ito ng 2 days ago, yung paglikas ng mga tao o handang-handa na kung saan pupunta ng mga evacuation centers? Go ahead, Arvin at Angelica. Diyan ba sa inyo sa Pasig, meron po bang tayong isinasagawang preemptive evacuation, Sir Arvin? Kung wala pa, pero may kahandaan. Opo. Sir Arvin? Nawala ka, mute. Sa Pasig po ay nakikipag-coordinate po tayo sa Pasig LGU, no? So nung kahapon po ay nagkaroon na po sila ng open na evacuation centers just in case po na magkaroon po ng preemptive evacuation sa ating mga barangay. So ang Pasig LGU po ay ready po sa mga paparating na bagyo at ready din po sila just in case kung ano po yung pangangailangan. Gob Cora, Yes. meron na po tayong bigyan daan na po natin itong breaking news special coverage. Sige. At Go ahead. si ASEC Joey Villarama sa pamamagitan ng PTV at lahat ng mga ahensya sa ilalim ng PCO, ang Radyo Pilipinas, PTV4, IBC13, PIA at PNA. Ongoing na po ito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update. Po ang breaking news coverage kaugnay ng Bagyong Pepito. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kasanib puwersa natin sa mas pinalawak na pagbabalita ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, IBC at ang inyong People's Television. Ako po si Assistant Secretary Joey Villarama. Bago po ang lahat, makakapanayan po natin dito sa studio si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, kaugnay pa rin sa mga hakbang kaugnay sa Bagyong Pepito. Magandang hapon po, Yusek Nepomuceno, and welcome to the program. Magandang hapon din, Asik Joey, at sa ating mga kababayan. Siguro, sir, dahil nasa Aurora na yung Bagyong Pepito, no, around this time, kanina po ang projection ba ng 2 o'clock magla-landfall. Yes. So, ano po ba yung mga hakbang na ginawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para ma-ensure po yung safety ng ating mga kababayan, lalo't ano po, yung align po sa mga directives ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos? Tama. Asik Joey, ang pinaka-importante talaga tuwing may parating na bagyo, ang susi upang makaiwas talaga sa pagkasawi o masaktan ng ating mga kababayan ay yung preemptive evacuation. Yan ang susi talaga dyan. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na nasa peligro, yung maaaring tamaan sila nung daluyong, pag-usapan sana natin ano yung daluyong or storm surge, sa sea surge, at yung maaaring maging biktima ng mga landslides. So yung preemptive evacuation, yan ang unang-unang pinaka-importanting dapat gawin ng lahat. Kaya yan yung itinulak nating kagad. Sa kabuuan, tumalima naman yung mga kababayan natin nung pinagtulungan natin to, lalo na kasamahan natin sa mga local government units. Sila talaga ang inaasahan natin upang hikayatin at kung kinakailangan, puwersahin o forced evacuation yung kinakailangan para dun sa mga dapat ilikas. Bago dumating yung bagyo, ang ulat sa atin dun sa mga lugar sa regions 1, 2, 3, Cordilleras, kasama na rin ang Region 5, 4A and 4B, at Region 8, yung Samar area. Dahil nga ginawa natin yung worst case planning, ibig sabihin, mas mabuti na
todo-todo yung ating pag-iingat kahit na hindi ka direktang matatamaan ng bagyo, yung tinatawag na ring band o yung malawak na kaulapan na maaaring magdulot ng maraming ulan, kinonsider natin yon. Kahit sa kabuuan, nag-cooperate naman 361,079 families. Madami yon sa lahat ng Rio na yan. Ang ibig sabihin niyan, 1.24 million individuals yung nagpunta sa mga evacuation centers. Importante yon. Pangalawa naman na ibinili ni Pangulong Bongbong Marcos, siguraduhin natin yung tubig nila ay magiging available pag kinakailangan yan. Dahil kahit saang sakuna o kalamidad, importante yung tubig. At yung mga family food packs naman na ibinibigay ng DSWD, ready naman yan. Kahit na narinig ng ating mga kababayan na nagkulang na yung ating Quick Response Fund, nag-release naman last week ang Department of Budget and Management, ang DBM. Of course, sa pag-uutos siya ng Office of the President ni Pangulong Bongbong Marcos, na i-release na yung 875 million pesos. So, lalong naging tuloy-tuloy yung produksyon ng DSWD ng family food packs at kasama rin dyan sa number 2 solution na yan o paghahanda, yung hygiene kits ng mga galing sa OCD at sa Department of Health kasama yung kanilang medical kits. Dahil kagaya nung nangyari kagabi hanggang kaninang umaga sa Catanduanes, naiulat sa atin na bagamat medyo hindi ganun kalakasan yung ulan, napakalakas naman nung nangyaring bugso ng hangin. Ibig sabihin, napakaraming nawasak na mga bahay, wala pa tayong eksaktong bilang ASEC. Subalit naiulat na sa atin, napakaraming bahay, wasak ang bubong nila, napakaraming nasira mga ibang establishmento o struktura, mga eskwelahan, at yung mga poste, ang daming tumagilid o gumewang at bumagsak. Ibig sabihin yan, pag nasira yung mga kabahayan nila, kakailangan nila ng hygiene kits pagdating dun sa evacuation centers. At ngayon nga, isinama na rin ng DSWD dahil sila ang merong responsibilidad doon sa yung tinatawag na camp management. Tinitignan na rin natin ngayon yung psychosocial impact sa mga kabataan, kababaihan. Oo, kasi kung matatandaan natin, itong bagyong Pepito ay may nakalipas munang 6 na mga bagyo simula ng Hulyan. Di ba? Hulyan, Christine, Leon, Marce, Nika, naging napaka-mapinsala, Ophel, and then ito na, pang-7 na to. Kaya makikita natin talagang puno na yung pabalik-balik na yung mga kababayan natin, kaya tinitingnan na rin mabuti yung psychosocial impact. Meron nga mga kids-friendly kits ang DSWD na upang malibang yung mga bata. At may mga evacuation centers, minsan nga may mga malalaking TV na yan para malibang naman yung mga kababayan natin. Sir, nabanggit nyo yung Catanduanes. Although I understand, nangangalap pa po tayo ng information to assess the extent of damage, not just in Catanduanes, but in the entire Bicol region na dinaanan nga nitong si Pepito. So, ano po yung pangangailangan sa Bicol region or kung may datos po kayo sa Catanduanes, ilan po yung naapektuhang munisipalidad, ano po yung mga pangangailangan nila? Unang-una sa Catanduanes, 11 sa 16 na mga bayan sa Catanduanes, talagang matindi yung naging pinsala sa kanila nitong bagyo kagabi. Naglandfall sa kanila ng 9:40 p.m. hanggang kaninang madaling araw. Dahil nga nagkawasak-wasak yung maraming bahay doon, sigurado tayo at binalita na rin sa amin nila Governor Chua na kailangan nila ng house repair kits. Ibig sabihin yung kailangan nilang pagkumpuni ng mga bahay nila, martilyo, lagare, pako, at yung mga GI sheets. Sa GI sheets, ASEC, ang pinamamahagi ng pamahalaan dyan ay yung gauge 24 para makapal-kapal yan at matibay na kaya kung kaya magtagal. At dahil nga nagbagsakan yung mga poste, walang kuryente sa actually buong Catanduanes, ire-restore pa yan ng Department of Energy to the NGCP. Titingnan natin kung bukas pwede nang bumiyahe upang makarating doon yung mga technical teams from the Department of Energy at NGCP.
Kanina, Yusek Nepomuceno, nakausap natin ng Regional Director ng PNP, si Brigadier General Diaz. At sabi niya, wala naman daw major highway fare na na-cut off. So, ano po yung uunahin natin? Kasi may nakataas pa yatang wind signal at may pag-uulan pa dun sa mga lugar o lalawigan sa Bicol region. Pero once maging maganda na po talaga yung panahon, ano po yung uunahin natin na ipasok na tulong sa ating mga kababayang nasa lanta? Paliwanag ko lang ho. Ang Catanduanes kasi isla yan sa labas ng mainland Region 5 ng Kabikulan. Kahit iba yung aksyon natin sa Catanduanes dahil doon sa bagyong Pipito, yung Catanduanes ang talagang naburuhan. Sila yung nasa gitna talaga nung paglandfall ng bagyong Pipito. Subalit doon sa mainland Region 5 sa Kabikulan, dire-diretso lang ho yung ano natin dyan, yung pagtulong doon sa mga nasa evacuation centers. Actually, umabot ang Region 5 sa 921,824 individuals. Kasama na yung mga nandun pa nung Christine at yung mga nadagdag ngayon. At yung iba raw na nababalita natin, gusto nang umuwi ng mga bahay nila or pumunta sa mag-anak nila. Tuloy-tuloy lang yung ating pagbibigay ng family food packs, non-food items, at yung mga kababayan natin na maaaring may medical na kondisyon, nandun din ang medical teams ng Department of Health. Yusek, understandable naman na dahil nga doon naglandfall kagabi sa Catanduanes itong si Pepito, yung binanggit nyo, 11 out of 16 municipalities yung naapektuhan, walang kuryente. Pero yung binabanggit nyong worst case planning scenario, nakatulong po ba ito talaga? Kasi although wala pa akong nakikitang datos, meron na po ba tayong information kung merong nasawi o meron pong fatality? Tama po. Actually, ang pinakamagandang pamantayan kung maganda yung paghahanda ng bansa hinggil dito sa parating na mga bagyo ay kung merong nasawi or mga nasaktan. Sa kabutihang palad, sa ngayon, hanggang ngayon, wala pa namang naiulat na nasawi or namatay. Subalit yun lang, hindi pa naman tayo tapos dahil papunta na yung bagyo sa mainland Aurora. Ang base sa pag-asa sa Southern Aurora at Northern Quezon, and then tatahakin yan ng bagyo ang Central Luzon. Maaaring mag-exit yan, La Union or Pangasinan. So yung buong lugar na yan, titingnan pa natin dahil isa sa pinakamahalaga dyan, sabi ko nga, kung nag-evacuate naman yung mga kababayan natin, saturated na kasi yung mga lupa dyan sa areas. Ibig sabihin, pag saturated yung lupa, lalo na doon sa mga landslide-prone areas, delikado yan na magkaroon ng pagguho ng lupa at madamay mga kababayan natin. Sana wala na talaga doon yung mga tao. Ang pwedeng ipaliwanag lang, kasi ganito yan, pag naririnig natin yung 100 millimeters of rain to 200 or more than 200 millimeters of rain within 24 hours, ibig sabihin yun yung ibubuhos ng bagyo. Sang-ayon sa mga ulat ng pag-asa, kapag tuyo pa yung lupa or matibay pa yung lupa, pag ang ulan ay 100 millimeters of rain, yun yung threshold na maaari na magdulot yan ng pagguho ng lupa. Kaya't nga dyan sa mga dadaanan ng lugar na yan, sana walang masaktan or masawi. At kung tumupad naman yung mga kababayan natin, nag-cooperate sila sa paglikas, sana'y maiwasan natin talaga yung magkaroon ng kamatayan. Yun talaga number one measurement kung naging maganda yung paghahanda ng bansa. So far, based on the preliminary data that we have gathered po, yung directly related to Pepito na casualties, wala pa po? Wala pa. Okay. Merong inulat nung kahapon na merong na kuryente kasi dun sa Camarines Sur, na nagkukumpuni ng bahay niya. Kaya lang yan bago pa dumating kasi yung bagyo. So siguro naghahanda siya dun sa bagyo, inahanda niya yung bahay niya. Subalit yun ay walang direktang kinalaman sa bagyo. So napag-usapan na natin CDA yung regions, yung Region 3, Region 2, pati yung mga nasa Northern Luzon, Central Luzon, Northern Luzon.
pati yung paghahanda na pag-usapan na natin yung Bicol region na kung saan na nalasa yung bagyong Pepito kagabi. Pag-usapan naman natin ng Metro Manila. So marami pong nagsasabi kanina, although hindi, yung latest po is nasa wind signal number 2 ang Metro Manila, pero wala pong malakas na pag-uulan at hindi pa ganun ang bugso ng hangin. So ang tanong ng marami ngayon, meron bang pasok bukas sa mga paaralan o sa mga opisina? Ganito kasi, sang-ayon sa Pag-asa, aasahan natin yung pinakamalapit ang bagyo sa Metro Manila pag nasa Central Luzon na yan, mga bandang alas 4 at alas 6 mamaya. So ibig sabihin, hindi pa ito yung inaasahan nating direktang epekto sa Metro Manila. Ngayon, kahit hindi naman tayo direktang dadaanan ng bagyo, yung maraming ulan na maaaring ibuhos ng bagyong Pepito dyan sa Cordilleras at bababa yung mga ulan na yan papuntang Bulacan, papuntang Metro Manila, lalo na yun sa San Mateo area, pababa ng Marikina River na naman yan, oobserbahan natin yan. Ang pag-uutos ni Secretary Gilbert Teodoro nung nagpulong kaming kaninang umaga, mag-obserba ang lahat ng ahensya ngayong hapon at before 5 p.m., magkakaroon tayo ng rekomendasyon sa Malacanang dahil ang gusto ni Pangulong Bongbong the night before or the day before, magrekomenda na ang NDRRMC. So target natin by 5 p.m., magkaroon na tayo ng rekomendasyon. So yan, so aantabayanan po natin, Yusek Nepomuceno, yung announcement kung meron pong pasok sa mga eskwelahan, pati po sa mga tanggapan ng gobyerno. So ilang oras na lang po ang nalalabi para pagpulungan nyo yan. So siguro I will let you go. Maraming salamat po ang ating Civil Defense Administrator, ang Executive Director po ng Office of Civil Defense, Undersecretary Ariel Nepomuceno. Good afternoon sa inyo, sir. Thank you. Thank you. Halos 100,000 individual sa Catanduanes ang naapektuhan ng bagyong Pepito. Kaya naman ang kanilang lokal na pamahalaan may panawagan sa national government. Yan ang breaking news ni Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac, Catanduanes. Nananawagan ngayon ng tulong at suporta mula sa pambansang pamahalaan si Catanduanes Governor Joseph Cua para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Pepito sa lalawigan. Sa huling tala ng PDRRMO Catanduanes, aabot na sa mahigit 26,000 na pamilya o mahigit 92,000 individual ang apektado ng Super Typhoon Pepito. Sa mga inisyal na ulat pa lamang ay malawakan na ang nakikitang pensala sa mga kabahayan, lalo na sa mga coastal areas ng iba't ibang bayan dito na resulta ng malalakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng storm surge na dulot ni Pepito. Inihag din ng gobernador na kulang pa ang family food packs at relief goods na mayroon ngayon ang probinsya para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong Katandunganon. Aniya 2,000 food packs lamang ang prepossession goods ng probinsya maliban sa 8,000 food packs na mayroon din ang bawat LGU. Humiling na anya siya ng dagdag na food packs sa DSWD Region 5, subalit dahil kulang din sa ngayon ang stocks doon ay nagkumit anya ang ahensya ng 10,000 food packs na magmumula pa sa DSWD Western Visayas. Ilang barangay lang magbibigyan nun, kaya kailangan lang tulong ng national government dahil exhausted na rin ang pondo namin dahil dumaan yung Bagyong Christine na kung saan nagamit na namin ang pondo hindi lang ang probinsya kundi munisipyo at ang barangay. Umaasa si Governor Joseph Cua na matutugunan ang panawagan nito mula sa pambansang pamahalaan para matulungan muling makabangon ang mga Katandunganon. Para sa Breaking News, Juris De La Rosa mula sa Radyo Pilipinas, Catanduanes. Kumustahin muna natin ang sitwasyon sa Virac, Catanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyong Pepito. Kaugnay niyan, nasa linya ng telepono si JM Pineda ng IBC 13. JM? Pastor Joey, maulan na hapon. Mga tumbang puno at ilang mga yerong na nakakalat sa kalsada ang bumungad sa mga residente ng Virac, Catanduanes matapos sagupitin ang probinsya ng bagyong Pepito kagabi. Ang ilan nga sa kanila ay nagsimula na ring linisin ang mga kalat at ibalik sa pwesto ang kanilang mga kagamitan dahil unti-unti na ring gumaganda ang panahon sa lugar. Ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Virac naman ay inikot na rin ang munisipalidad para silipin ang sitwasyon ng mga residente.
na lubhang naapektuhan ng malakas na hangin at ulan. Mahigpit pa rin ang payo ng mga otoridad sa mga residente na mag-ingat dahil nasa yellow rainfall warning pa rin ang buong probinsya ng Catanduanes na posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Bukas rin naman ang hotline ng Virac MDRRMO kung sakaling kailangan ng tulong. Pwede silang tawagan sa numerong 0921-425-6862. Pwede rin daw silang makontak sa Facebook page ng MDRRMO Virac. Para sa Breaking News, ako si JM Pineda mula sa IBC 13. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Balik normal ang sitwasyon sa lahat ng lugar sa Eastern Visayas matapos ang paghagupit ni Super Typhoon Pepito. Yan ang breaking news ni Alit mula sa PIA Region 8. Balik normal na ang sitwasyon sa lahat ng lugar sa Eastern Visayas matapos ang paghagupit ni Super Typhoon Pepito sa rehiyon. Ayon kay Office of Civil Defense Regional Director Lord Byron Torrecarion, maganda na ang panahon sa buong Eastern Visayas at pinauwi na ang mahigit sa 129,000 na mga evacuees sa kani-kanilang mga tahanan. Sa online message, sinabi ni Director Torrecarion na 0 casualties, 0 injuries at 0 missing ang buong Eastern Visayas. Matatandaang isinailalim sa Signal Number 3 ang ilang bahagi ng Northern at Eastern Samar, Signal Number 2 sa Samar at Signal Number 1 sa malaking bahagi ng Leyte at ilang bayan sa Southern Leyte. Ayon naman sa DPWH, lahat ng kalsada at mga tulay sa buong rehiyon ay nadadaanan na. Tinanggal na rin ng Philippine Coast Guard ang suspensyon sa mga biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat maliban ang sa Alin-Matnog na biyahe. Ayon din sa NGCP, naibalik na ang normal na supply ng kuryente sa buong rehiyon matapos magkaroon ng aberya sa Calbayog Allen 69 kV line nitong Biyernes ng hapon. Inaasahan naman ang pagbabalik ng trabaho at klase sa buong rehiyon bukas araw ng Lunes. Para sa Breaking News, Alet Reyes mula sa PIA Eastern Visayas. Samantala, kasado na ang tulong ng Sorsogon para sa Catanduanes na matinding sinalanta ng bagyong Pepito. Yan ang breaking news ni Riza Lucido ng Philippine Information Agency, Bicol Region. Magandang hapon po, Asek Joey. Nakatakda nga magpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa mga nasalanta sa lalawigan ng Catanduanes na matinding napinsala ng Super Typhoon Pepito nitong Sabado, ika-16 ng Nobyembre taong 2024. Ayon kay Sorsogon Governor Edwin Buboy Amor, construction materials tulad ng coco lumber, yero, umbrella nail at marami pang iba ang nais nilang dalhin sa mga bayan ng Panganiban at Bigas sa Catanduanes upang matulungan ang mga nasalanta na maayos agad ang kani-kanilang tahanan. Bukod pa dito, Asek Joey, magpapadala rin ang pamahalaang panlalawigan ng kalusugan team kasama ang mga doktor at nurse upang makapagbigay ng check-up at gamot sa mga nangangailangan. Tutungo ang grupo sa Catanduanes sa darating na Martes, ika-19 ng Nobyembre taong 2024 na magtatagal ng 5 araw. Matatandaan na nagpadala rin ng tulong ang Sorsogon sa Naga City matapos ang bagyong Christine nitong Oktubre. Samantala, wala namang naitalang casualty sa Sorsogon at nagsimula na ring magsiuwian ang mga evacuees sa kanilang mga tahanan. Nagpapatuloy pa rin sa ngayon ang clearing operation ng mga Kalinigan Eco Warriors sa mga nagkalat na dumi sa kahabaan ng kalsada na epekto ng Super Typhoon Pepito. Yan lamang detalye ng mga balita para sa Breaking News. Ito po si Riza Lucido mula sa PIA Bicol Region. Maraming salamat, Riza Lucido. Nakipag-ugnayan na sa mga pulis at sundalo ang lokal na pamahalaan sa Aurora para sa pilitang ilikas ang ilang residente sa mga lugar na delikado sa storm surge. Yan ang sentro ng balita ni Benji Durango live. Benji? Asik Joey,
isa't kalahating oras na tayong binabayo ng napakalakas na hangin itong Bagyong Pepito dito sa Baler, Aurora. Nandito tayo ngayon sa loob ng Municipal Hall ng Baler at ito lang kasi yung pinaka-safe na lugar para habang nagko-cover tayo, hindi naman na masasaktan ng ating team. Wala na ngayong kuryente dito sa Baler. Naka-generator set na lamang ang gumagana para mag-continuous ang operations ng command center ng Baler, Aurora. Ibang klase ang hangin nitong si Pepito. May mga pagkakataon na tolerable yung kanyang lakas. Pero meron ding pagkakataon na kapag umihip na yung pagbugso ng hangin, hindi mo na maipaliwanag yung lakas itong si Pepito. Para maipakita ko sa inyo, lalabas tayo, subukan natin lumabas para maipakita ko sa inyo kung ano na nangyari dito sa labas, no, ng munisipyo. Tignan nyo itong nasa ibaba sa kalsada. Napakaraming debris. Kung titignan natin, silipin natin. Yan yung mga debris na yan, yan yung bricks nung bubungan nitong munisipyo na inunti-unti nitong malakas na hangin ni Pepito na nabaklas, bumabagsak dyan, nagkabasag-basag. At kung mapapansin ninyo, yung mga yero naman, yun o, yung bahay na yan, parang ipo-ipo yung lakas ng hangin at yung mga bubong, katulad yan, gumagalaw na. O pwede na yung liparin anytime soon. Kapag nagtuloy-tuloy pa yung ganito kalakas na hangin. Sa may bandang likuran, yung lumang bahay na yon, kanina meron pa natitirang bubong, ngayon parang halos wala na. No? Wala ka nang makita na bubong ang natitira doon sa lumang bahay. Dito naman sa kabila, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito yung building ng ni Vice Mayor ng Baler. Kung makikita ninyo, nagkapunit-punit na rin, nagkasira-sira na rin. At sa may bandang ibaba na yon, sa may pinaka-plaza nitong munisipyo, bumagsak na rin yung puno. Nabali, kanina maayos pa yan eh. Pero dahil nga sa pagbugso nitong hangin, talagang wala na, nasira na yung puno. May mga pagkakataon na lumalakas itong ngayon, buti nga ngayon, walang masyadong malakas na hangin. Pero miya-miya yan, bigla ka na lang iihip, napakalakas, delikado para sa mga nasa labas. Gusto ko ipakita rin sa inyo ito loob. Pasok tayo rito. Asik Joey, pakita lang natin yung loob ng munisipyo. Nakita ninyo yung debris, nandito na. Pumasok na rito sa loob ng munisipyo. At nandito ngayon nakahimpil itong mga kinatawan ng Municipal Disaster Risk Reduction officers. Nandito sila, naka-standby. No movement ngayon, walang po pwedeng mag-rescue, naka-stay put lang ang lahat ng mga personnel, ang otoridad, dahil napakadelikado ngayon sa labas. At kung maririnig nyo lamang sana, kung nandito lamang kayo, ay talaga namang yung mga yero nitong munisipyo nagtutunugan. Anyway, sabi ng mga taga rito, ito na ang pinakamalakas na bagyo na muli nilang naranasan sa panahong ito. Asik Joey. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Benji Dorango. Preemptive evacuation, malaking tulong sa kaligtasan ng mga residente sa Pulangi, Albay. Yan ang breaking news sa ulat na ito. Nananatiling ligtas ang business district ng bayan mula sa epekto ng Super Typhoon Pepito matapos ang maagap na paghahanda ng lokal na pamahalaan. Hindi nakaranas ng pagbaha ang lugar na karaniwang problema tuwing malakas ang ulan at tanging mga sanga ng puno at dahon lamang ang iniulat na bumagsak dahil sa malakas na hangin. Ayon sa ulat ng MDRMO Pulangi, malaking tulong ang isinagawang preemptive evacuation ng mga residente mula sa landslide at flood-prone areas bago pa man maramdaman ang matinding epekto ng bagyo. Sa ngayon, nasa yellow level ang tubig sa Pulangi River at wala pang naitalang malubhang pinsala. Agad na nagbalik operasyon ang mga establishmento sa business district, kabilang ang Pulangi Public Market na muling nagbukas upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga mamamayan. Samantala, patuloy ang pag-iikot ni Mayor Adrian Salceda kasama ang MDRMO at mga uniform personnel sa upland areas, partikular sa mga landslide-prone areas upang magsagawa ng monitoring at siguruhing ligtas ang mga residente. Ayon kay Mayor Salceda, mabilis na inaksyonan ang anumang problema kabilang na ang pagbubukas ng Pintor to Upland Road upang maging accessible ito sa mga nangangailangan. Dagdag pa niya ang maagap na aksyon at koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan, MDRMO at mga ahensya ang susi upang mapanatili ang ligtas na Pulangi. Nagpaalala rin ang lokal na pamahalaan sa publiko
na patuloy na maging handa at sumunod sa mga abiso upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Para sa Breaking News, Emmanuel Bungkudin mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Nakabalik na sa kani-kanilang tahanan ng mga residente na inilikas dahil sa banta ng lahar noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Pepito. Yan ang breaking news ni Gary Carl Carillo. Balik na sa kanya-kanyang tahanan ang mga pamilyang inilikas sa lalawigan ng Albay dahil sa banta ng lahar mula sa Bulkang Mayon bunsod ng pananalasa ng bagyong Pepito. Sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, humigit kumulang 172,000 mga residente ang inilikas at dinala sa mga evacuation centers noong Biyernes dahil sa banta ng pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Pinakamarami sa lungsod ng Legazpi na may 11,000 pamilya. Sumunod ang bayan ng Kamalig na may 5,000 pamilya at bayan ng Ginubata naman na may mahigit 4,000 pamilya. Nagbigay ng relief goods ang mga lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Pepito. Wala ring natanggap na impormasyon ang Albay Public Safety and Emergency Management Office kaugnay sa pagragasa ng lahar. Samantala, balik na sa normal na operasyon ang pamumuhay ng mga residente sa lalawigan ng Albay. Para sa Breaking News, Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang House of Representatives sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez ang Tabang Bicol, Tindog, Oragon para tulungan ang mga biktima ng bagyong Pepito sa Kabikulan. Yan ang breaking news ni Earl Tobias ng IBC 13. Matapos ang paglandfall ng bagyong Pepito, ganito na ngayon ang itsura ng mga kabahayan at establishmento sa Catanduanes. Nagkasira-sira ang mga dingding at bubong habang maraming mga puno rin ang natumba. Isa sa pangunahing aksyon ngayon ay pagtitiyak sa kalagayan ng mga nasalanta, gaya na lamang ng paghahatid ng libreng pagkain sa evacuation centers ng Ako Bicol Party List ni na Representative Elizalde Co at pakikipagtulungan pa ni Representative Jill Bungalon. Naglatag din ng free charging stations lalo't nawala ng kuryente ang malaking bahagi ng kanilang bayan. Hindi naman daw dito natatapos ang kanilang tulong dahil may paparating na ring truck ng tulong mula mismo sa Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Ang mga yan ay nakatakdang bumiyahe tungong Bicol bukas, dala ang mga relief goods at ilang rescue equipment. Magdaraos din ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Bicol Region sa susunod na linggo na may temang Tabang Bicol, Tindog, Oragon. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, ito raw ay pagpuno nila sa direktiba at sinumpa ang tungkulin ng Administrasyong Marcos Jr. na pagkakaisa sa gitna ng anumang pagsubok. Humigit kumulang 150,000 beneficiaries ang target ng naturang relief operations. Para sa Breaking News, ako si Earl Tobias mula sa IBC 13. At yan ang breaking news coverage kaugnay ng bagyong Pepito. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, magkakasanib puwersa para sa mas pinalawak na pagbabalita ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, IBC at ang inyong People's Television. Ako po si PCO Assistant Secretary Joey Villarama. Magandang hapon po sa inyong lahat. Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo Update. Mas palakasin